God. You are a great God. Truly that we cannot worship our God if we don't love Him. Kung wala po ang pag-ibig sa ating Panginoon, hindi po lalabas ang pagsamba sa ating puso. Because the more we love Him, the greater we believe and hope in His promises. Sino po dito ang naniniwala na ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako? Na ang Diyos na sinasamba natin ay tunay at totoo. Amen? Lahat po naniniwala ay sumamba sa Kanya ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Amen! Let's shout amen, hallelujah! To the Lord of Lords, to the King of Kings. Hallelujah! Let's worship Him in this place. Let's invite the Holy Spirit to fill this place. Let us touch the anointing in this place. We love you, Lord. We love you, Jesus. We invite you in our hearts. Fill our hearts with joy. Come on, praise the Lord. Sing, Lord.
itong landasin. Alon sa dagat, ika'y umating. Parang alon sa dagat, kami o galing. Magpapatianon, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam, itong landasin. Kami akayin mo, Panginoon. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ang lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabi ika'y marating sa aking piling at iyong pintig ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin. Ito po ang aming taos-pusong pagsamba sa iyo, Panginoon. Alon sa dagat, ika'y umating. Parang alon sa dagat, kami iyong dalhin. Pusong lakas. Magpapatianon, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam, itong landasin. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ang lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabi ika'y marating sa aking piling at iyong pintig ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ang lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabi ika'y marating sa aking piling at iyong diin ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin. Personal po natin itong sabihin sa aming Panginoon. Kami akayin at iyong dalhin puso na nagsasabi ika'y manatili sa aking piling at iyong diin ako'y mahalin at laging sundin. Akayin
praise, Lord God. We glorify you. You are exalted, Lord. Sa iyo po ang lahat ng papuri, Panginoon. Nais namin na mas mapalapit sa iyo, Panginoon. Lord, we want more of you. More of your presence, O God. Lord, salamat po sa pagkakataong ito na mapapurihan ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Lord God, patuloy niyo nga pong linisin ang aming mga puso, ang aming buhay, Panginoon, upang makalapit po kami sa iyo, Panginoon, ang taos-puso, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, sa oras po ito, we welcome you, Holy Spirit, in this place. Patuloy ka po namin inaanyayahan, Banal na Espiritu, sa aming kalagitnaan. Ikaw nga, Holy Spirit, na siyang pumilos sa lugar na ito, at ipuin niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Lord, tinatasin po namin sa iyo ang pastor na gagamitin mo, O God. Lord, continue, Lord, to be upon him, O God. Lord, let your fresh revelation be upon him, Lord God. Lord, ang salita mo lamang, Panginoon, ang aming marinig, Panginoon. Ang salita mo lamang, Panginoon. Lord, patuloy, Lord God, na hipuin niyo po ang bawat isa sa amin na makikinig ng iyong salita, O God. Lord God, alam po namin na may gagawin ka sa oras na ito. May gagawin kang magandang bagay, Panginoon. Lord God, salamat po sa oras na ito, Panginoon. Lord, muli sa iyo po ang lahat ng papuri, O God. Lahat ng pasasalamat at pagluwalhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Patuloy pa po tayong sa presensya ng Lord. Presensya ng Santong Espiritu. Kailangan natin ang Santong Espiritu upang pumilos na patuloy sa lugar na ito. Sabihin natin sa Holy Spirit, Banal na Espiritu, ginagalang kita. Kailangan kita, Santong Espiritu. Make this our prayer this afternoon. Kailangan kita, Banal na Espiritu, gawin ang nais mo sa buhay ko. Taas po natin ang ating dalawa. Kumbaga, panahanan mo lagi ang puso ko. Manatiling nakatuon sa'yo. Banal na Espiritu, Kailangan kita, manatili ka sa
ka namin ngayong hapon. Be our special guest, O Holy Spirit. Patuloy kang manahan. Huwag mo kaming iwanan ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Lord God, Ikaw ang maging tunay na tagapagturo ngayong hapon na ito. For you are the greatest teacher, O God. Dearest Holy Spirit, apart from you, I am nothing. Apart from you, I can do nothing. Wala kaming kaya unawain sa hapon ito sa anumang mensahe mo kung hindi mo kami sasamahan. Buksan mo ang aming puso. Buksan mo ang aming isip, dakilang Diyos. At tanging Panginoon, ang iyong tinig lamang ang tunay na marinig namin, Panginoon. Lord, itago mo ang servant mong ito sa lilim ng iyong mga pakpak, dakilang Diyos. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas. Maitanghal sa kalagitnang ito ang pangalang Jesus, O God. Umilos ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming pong salamat. Ngayon pa lamang, Ama, nananampalataya kami, Panginoon, na Ikaw ang siyang katabi namin, Ikaw ang tunay na nangungusap, Ikaw, Panginoon, ang mapaparangalan sa hapong ito. Salamat po, Ama, sa iyong lahat ng kapurihan, kalwalhatian, at kapangyarihan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. At ang lahat po ay magsabi na, Amen, and Amen, and Amen. Yung palakpak po para sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Hallelujah! 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 Glory! Hallelujah! Manatili po tayong nakatayo. Basahin po natin ang ating verses po ngayon. Ang ating pong text ay 1 Samuel 3 verses 1 to 10. Makita po natin, basahin po natin. Ang may Bible po ay magbukas ng kanilang Bible. Ako po magbabasa ng una, kayo po ang susunod, magsalitan po tayo. Ang sabi po dyan, Now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli, and the word of the Lord was rare in those days. There was no widespread revelation. Kayo po? Verse 3, And before the lamp of God went out in the tabernacle of the Lord, where the ark of God was, and while Samuel was lying down, verse 5, So he ran to Eli and said, Here I am, for you called me. And he said, I did not call you. Lie down again. And he went and lay down. Verse 6, And the Lord called him again, Samuel. So Samuel rose and went to Eli and said, Here I am, whom you called me. He answered, I did not call my son. Lie down again. Now Samuel did not yet know the Lord, nor was the word of the Lord yet revealed to him. Ulitin ko po yun. Verse 7, Now Samuel did not yet know the Lord, nor was the word of the Lord yet revealed to him. Kayo po, verse 8. And the Lord called Samuel again the third time. So he arose and went to Eli and said, Here I am, for you called me. And Eli perceived that the Lord had called the boy. Therefore Eli said to Samuel, Go, lie down, and it shall be. If he calls you, that you must say, Speak, Lord, for your servant hears. So Samuel went and lay down in his place. Verse 10, lahat po tayo. Now the Lord came and stood and called us at other times, Samuel, Samuel, and Samuel answered, Speak, for your servant hears. Ulitin po natin yon. Speak, for your servant hears. Talon po tayo ng verse 19. Samuel 3:19. Ang sabi po dyan, So Samuel grew, and the Lord was with him, and let none of his words fall to the ground. And let none of his words fall to the ground. Palakpakan po natin ang Diyos. Ang Diyos po sa kanyang makagalingan at siya po magpapala ng kanyang salita. Makakapuna po tayong lahat. Hallelujah! Praise the Lord!
Nakita po natin si Samuel po, maraming salamat for ushering us, Jambian, into the presence of God. Praise the Lord. Nakita po natin, ito po ay si Prophet Samuel, isa sa naging major prophet po sa Bible, na nung maliit pa siya, itong binasa po natin, sabi po ng mga scholars ay malamang siya po ay mga nasa 12 years old pa lamang. Kasi nung panahon na yon, di po ba ang nanay niya ay si Hannah, na nanalangin, na hindi magkaanak. Ang sabi po niya, bigyan niyo lang po ako ng anak. Sabi niya ganon, ito po ay magiging lingkod ninyo. I-offer ko po sa inyo. So, ang winning daw po ng sanggol noon, ang bata noon ay 3 years old to 5 years old. Mga 12 years old, fully weaned na po yung bata, at yun sa palagay ng mga Bible scholars, mga 12 to 13 years old, siya po ay dinala na po sa templo para po siya ay maglingkod. So sa panahon natin ngayon, siguro mga grade 8, grade 9 po yung bata. Ano po? Junior high school. Ang sabi po dyan, nung umpisa po ay sa verse 7, hindi po, kaya pabalik-balik si Samuel dito kay Eli dahil hindi niya pakilala ang tinig ng Diyos. Kasi hindi niya pakilala talaga ang Diyos. Tanungin nga natin ang ating sarili, ako ba kilala ko na ang Diyos? Ako ba kilala ko na ang tinig ng Diyos? Naalala ko po, nung ako po'y bagong born again, lalo na po nung ako'y bago sa JIL Church. 1990 po ako bago sa JIL. Naririnig ko si Brother Eddie at iba nating mga pastor, sasabihin nila, sabi ng Diyos. Sasabihin nila, narinig ko ang tinig ng Diyos. Sabi ko, Lord, gusto ko rin nun. Gusto ko rin marinig ang boses mo. Lord, paano ko ba maririnig ang boses mo? Kaya po sa hapon pong ito, ang ating pong pag-uusapan ay responding to the leading of the Holy Spirit. May subtitle po siya na How Does God Speak to Us? How does God speak to us? Gayong talaga pong naririnig ang boses ng Diyos. Papaano nga ba ito? Kaya nga po, ang ating pong unang susunod na slide po, meron po ako rito mga katanungan na tatangkayin po natin ngayong hapon na ito na masagot. Ang una pong tanong dyan, sabi po dyan, considering your relationship with God, can you confidently say that you have a deep relationship with Him at this point of your Christian life? Wala pong sasagot. Tanungin lamang po natin ang ating sarili. Medyo deep na ba ang relationship natin sa ating Panginoon sa puntong ito ng ating relasyon sa Diyos? Next, number 2, sabi po dyan, do you hear God's voice now that you have known Him deeply? Are you dependent on the Holy Spirit's leading in your life? Kung ikaw may malalim ng makikipagrelasyon sa Panginoon, depende ka na ba? Dependent ka na ba sa paggabay sa iyo ng Lord, sa leading sa iyo ng Lord, sa pagkilos sa iyo ng Santong Espiritu? Next question. Do you consider it important to be interested in the Holy Spirit's leading in your life? Interesado ka ba? Alam mo ba na importanteng maging interesado ka sa presensya, sa leading, sa paggabay ng Santong Espiritu? Next po, what factors keep you from hearing God's Word? Ano bang mga bagay ang nakakahadlang para hindi natin marinig ang salita o ang tinig ng ating Diyos? Next, number 5, how can you be sure that the leading is from God? Ito ang tanong ko, lalo nung bago po akong Kristiyano. Naririnig daw nila ang Diyos. Paano ba malalaman na tinig ba ito ng Diyos o tinig ng kaaway ng Diyos? O simple pa po ba na tayong mga Kristiyano ay nakakarinig pa ng hindi tinig ng Santong Espiritu sa paglutas ng ating mga suliranin? Next po, number 6, how should you respond to God's leading? Paano ang ating pagsunod? Paano ang gagawin natin? Paano tayo makikitungo sa leading na yan ng Santong Espiritu?
At ang huli nating tanong, what precautions must you exercise in trying to discern God's promptings in your life? Ano ba ang mga warning na dapat natin pong matutunan para po masigurado natin na, na ang ating nadi-discern ay tamang galing po sa Santong Espiritu, galing po sa ating Panginoon. Now let's start answering those questions. Next slide please. Sabi po dyan, how does God speak to us? Paano ba nangungusap sa atin ang Panginoon? Dati, takang-taka ko, narinig niya talaga ang boses ng Diyos? Sigurado siya na yun ang sinabi ng Diyos sa kanya. Paano kaya yun? Batang Kristiyano pa po ako. Batang Kristiyano. God speaks to us through His Word. Ang Diyos po'y nangungusap sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. So, unang-unang kailangan ng isang Kristiyano ay ano? Magbasa ng Kanyang salita. Nangungusap po siya sa inyong quiet time. Nangungusap po siya sa pananalangin. Nangungusap po siya sa inyo sa pamamagitan ng salita po ng Diyos. As we read the Bible, a familiar verse jumps off the page at us just when we need it. It seems to take on a new meaning to fit our circumstances. Di po ba, nagbabasa ka ng Bible, para itong isang ginto na yung verse na yun biglang umangat sa page ng Bible at sigurado ka na itong mga salitang ito ay para sa iyo. Ang tawag po dyan ay Rhema Word. Rhema Word. The verse has not changed. It has always been part of God's Word. But the Holy Spirit gives it to us when it will help us the most. Alam ko po, nararanasan ng marami po sa inyo ito, na kapag nagbasa ka ng Bible, lalo na naroon ka sa isang sitwasyon, kailangan mo magdesisyon. Nasa sitwasyon ka na mayroong kang katanungan na gusto mong sagutin. Alam ko po, nararanasan po ninyo ito na, parang isinulat yung Bible, eksakto para sa akin. Samantalang ang Bible, alam natin, 2,000 taon na bago natapos. 2,000 nang tapos nang naisulat na buo na. Pero bakit ba pag nagbabasa ka, nangingiti ka, naluluha ka, umiiyak ka, bakit? Nagugulat ka, merong ganitong salita, ako nga para sa sitwasyon ko, may ganitong salita para lamang ako i-deal ng aking Panginoon. Amen po ba? God speaks to us through His Word. So ang una po nating requirement, read your Bible. Please read your Bible, for God speaks to us through His Word. Number 2, God speaks to us through people. Nangungusap din po ang Diyos sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng mga tao. Sabi ng Lord, I provide for you. I will provide for you. As a neighbor, show up with food. Ako po, maraming beses ko nang nakita ang Lord sa ganitong kaparaanan. Nangako siya, I will provide for you. Missionary teacher ka, hindi kita pababayaan. May panahon na wala na ka ng pambili ng pagkain. Kasi ako po, di bali kung wala akong kainin. Huwag lang kung hindi ako mag-tithes. May pagkakataon, lalo na nung bago pa lamang po ako sa JIN, missionary teacher, sa dorm po namin dati, nandun pa po ako sa public school. Lord, alam mong wala na po akong kakainin, pero you will provide. Alam niyo po, may biglang kakatok. Yung kabilang pintuan ng pinagbo-boardan ko, sasabihin, Ate, buksan mong pinto. May pansit ako dito, birthday ko. Maraming beses na po na hindi nagpabaya ang Panginoon sapagkat may mga taong gagamitin ang Diyos para po ikaw ay hindi magutom at para matugunan ang iyong pangangailangan. Kung papaano po noon ang Diyos ay nagpapadala ng maraming mga uwak para kumain ng isang propeta, ganun din po ang ginawa niya po sa akin. Kaya nga kaming mga teachers, minsan sasabihin ko, teacher, may uwak.
teacher mayutuha, sapagkat may nagdala ng aming pangangailangan. Sabi po dyan, I care for you. Sabi ng Lord, I care for you. Paano niya rin po yan pinadarama? Through the arms of friends who understands. May mga kaibigan kayong nakakaunawa ng inyong sitwasyon. May mga kaibigan kayong nagpapayo sa inyo. May mga kaibigan kayong nakakayakap sa inyo na iiyakan ninyo sa kanilang mga balikat. Ito po'y kaparaanan ng Diyos para po tayo i-comfort. Ito din po'y kaparaanan ng Diyos upang siya po'y mangusap sa atin. I guide you. I will guide you through a counselor who points us the path God has chosen us. Di po ba? Tayo po sana maging gawin natin na tayo po hindi sigurado sa ating mga desisyon sa buhay, nabibigatan tayo, hindi natin alam kung saan tayo lalapit. Baka lumapit ka pa sa hindi naman Kristiyano. O kahit Kristiyano, hindi naman ayos ang pagiging Kristiyano. Ano ba't hindi ka pumunta sa mga elders of church? Nandyan po ang ating mga pastor na siyang mag-guide sa atin, magtuturo sa atin ng direksyon. Yan po mga kaparaanan kung paano ang ating Diyos po ay nakikipag-usap sa atin. Sabi po dito, next po, God speaks to us through direct leading of the Holy Spirit. Sabi po ng John 14:16, basahin po natin yan. Basahin po natin. Ready, go! Ay, children, magagalit si Teacher Gigi. Mahina ang boses nyo. 75 kayo sa reading. Sabay-sabay po. Ready, go! I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ang leading po ng Santong Espiritu ay laging nasa sa kung paano tayo lumalapit sa ating Panginoong Jesus. He is the way, the truth, and the life. Diba? The third person, the Godhead, is ready and willing to communicate with us. Ang leading ng Santong Espiritu ay diretso, eksakto. Isang halimbawa po, meron daw pong isang negosyanteng babae na bago siya umuwi, nag-pray siya, Lord, guide me sa pag-uwi ko sa patungo sa bahay. Kung mayroon ka pong gustong ipagawa, sabihin mo lamang po sa akin. So, ang sabi ng Lord sa kanya, ang sagot ng Lord sa kanya, anak, mag-grocery ka. Damihan mo ang bili ng pagkain. Damihan mo ang pagbili ng gatas pang bata, gatas na pang malaki. Damihan mo ang grocery mo. Sabi niya, sige Lord, sinabi mo kasi. Namili siya, nagpunta siya ng grocery, ang dami niyang pinamili, yung lahat ng dikta ng Lord, binili niya. Pagkatapos, sinakay niya sa kotse, sakay niya sa kotse, nandun na siya sa driver's seat, sabi niya, Lord, anahin ko ba itong marami pa ako nito sa bahay. Ang sagot sa kanya ng Lord, tutungo ka sa lugar na ituturo ko sa'yo. Mag-drive kang diretso. Pagdating doon sa pang-apat na kalsada, kumanan ka. So, narinig niya ang tinig ng Diyos, nag-drive dire-diretso sa pang-apat na kalsada, kumanan. Eto na ako, Lord, sa kanan, sa pang-apat na kalsada, eto na po ako nakaliko na. Anong gagawin ko dito? Sabi niya, anak, kumatok ka doon sa lumang bahay na may pulang gate, kumatok ka at dalhin mo lahat ng iyan. Walang tanong-tanong. Sabi niya, sige po, sabi niyo, dadalhin ko, dinala ko. Ibinaba niya muna ang mabigat niyang dalang maraming grocery items. Kumatok siya. Pagkatok niya, may tao po ba rito? Ang sumagot ay boses ng napakalaking tinig ng isang mama. Sino niya? Anong kailangan mo? Parang gusto niya pong umatras. Kasi po, nakakatakot yung boses. Nagpumatok siya ulit. Pakibuksan po ang pinto, may dala po akong pagkain po para sa inyo. Nagbukas ng pintuan, ang lalaking, black po siya, ang tangkad. Dala-dala niya ang mga pagkain dinala niya. Pinapasok siya. Iyak nang iyak yung mama.
Iyak nang iyak din yung kanyang asawa at 2 maliliit na anak. Sabi niya, bakit po kayo naiyak? Sabi niya gano'n. Kasi, sabi niya, alam mo bang kung hindi ka dumating ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, ay papatayin ko na lamang ang aking mga anak at asawa at ako'y magsusuicide dahil wala na kaming kakainin. Natanggal ako sa trabaho ng may 1 buwan na at wala na kami talaga kakainin. At anak ko iyak na lamang na iyak dahil sa sobrang gutom. Naluha yung babaeng ito. Ang sabi niya, paano na lang kung hindi ako sumunod sa leading ng Lord? Dahil po dyan, sinabi niya, ayan po ang padala ng Diyos sa inyo. Binigay niya ang kanyang tarheta, pumunta ka kinabukasan sapagkat sabi ng Lord, pagpapalain ka niya, bibigyan kita ng trabaho. God speaks to us through direct leading of the Holy Spirit. According to the Scriptures, He leads, rebukes, affirms, comforts, and assures Christ followers. Ang ating pong Panginoon ay tunay na nangungusap sa atin, very specific. Sana po'y dumating ang bawat isa sa atin sa ganitong punto ng buhay po natin Kristiyano, buhay Kristiyano po natin, na eksakto, hindi tayo nagdududa, ito ang tinig po ng ating Diyos. Next po, sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Yung palakpak po para sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Sabi po dyan, a two-way conversation between a mortal human being and the infinite God would certainly be supernatural. Do you consider it supernatural yung kwento ng babaeng negosyante na yun? Yes! Supernatural yan. Sabi ko nung bago kong Kristiyanong, papaano Lord? Na nandyan ka sa pagkalayo-layo, pagkataas-taas na langit, nariyan ang iyong trono, papaano mo akong naririnig? Papaano mo, Panginoon, nasasagot ang lahat ng aming mga katanungan? Yung conversation natin sa ating Panginoon, it will grow deeply sa pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. That is supernatural. Supernatural yan. Listening to God speak to us through His Holy Spirit is not only normal. Hindi lamang dapat daw po ito maging normal na buhay Kristiyano natin, yung pakikipag-usap sa Diyos. Kung hindi, ito po ay napakahalaga. This is essential. Life in Jesus Christ includes walking by faith, and that means opening oneself to the miraculous ministry of the Holy Spirit. Ang buhay Kristiyano ay katulad ng paglakad sa pananampalataya, buong pananampalataya sa ating Panginoon. Ito po ay pagbubukas ng ating sarili sa mga himala na gustong gawin ng Diyos sa buhay natin. Naalala ko po, siguro po mga 1995 or 1996, hindi ko na maalala, ewan ko maalala pati ni Ma'am Beth, nagtuturo pa lang kami ng preschool doon. Ako ang nagtuturo ng nursery, kinder, prep. Nawalan po ako ng boses. Paus na paus po ang boses ko. Na hindi ako makaabot ng mataas na tono. Samantalang ikaw ay preschool teacher, nagtuturo ka ng bata ng ABC, ng sound ng alphabet, nagtuturo ka ng counting through songs. Pumunta ako, kasama kong isang kaibigan, 3 malalaking ospital ang aming pinuntahan at 3 mga espesyalista na doktor ang pinuntahan namin dahil gusto kong kumuha ng mga ibang opinyon. Iisang sinabi, may nodule ako sa lalamunan, enough para basagin ang boses ko at ang tanging solusyon ay magpa-opera. Magpa-opera. Ayaw ko pong magpa-opera. Kapapasok ko lang bilang missionary teacher. Madami po akong pera. Bawat magpasakit ang maraming pera. Sabi ko pa, para naman akong ninanakawan ng dyablo, dapat pa akong manakawan ng dyablo samantalang ako'y nagtatype sa kanya. Naisip ko din, ano kaya mag-resign na lang ako dahil kailangan magturo ka ng kumakanta sa nursery, sa kinder, sa prep. Pero pinalala sa akin ng Diyos,
pumunta ka kay Brother Eddie. Pumunta po ako kay Brother Eddie at ako po ay nagpa-pray. Pinag-prayan ko ni Brother Eddie. Hindi ko namamalayan. Siguro after 2 weeks, 3 weeks, hindi ko namamalayan na maganda na pala ulit ang boses ko. Sabi ng bata sa akin, "Teacher," picture pa nga kasi there's a Teacher Gigi, ang ganda na ulit ng boses mo pag kumakanta ka, para kang artista. Himala po yun. Ang solusyon, operasyon. Ang solusyon ng Diyos, himala. Dahil tumatawag ka at nakikinig ka sa Kanyang sinasabi. Amen? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Now, let's go to answer the next question natin. The importance of being interested in the Holy Spirit's leading. Bakit importante na maging interesado ka na ikaw ay nakakarinig, alam mo eksakto ang leading sa'yo ng ating Diyos? Number 1, matindi po ito. Your eternal destiny is determined by how you respond to leadings from God. Grabe yun. Sabi ko, your eternal destiny? Ano po ba ang eternal destiny po natin? Life in Christ in heaven or life in hell forever? Ano pong eternal destiny natin? Ng isang Kristiyano, anong pananampalataya natin na tayo'y mabubuhay na muli, kapiling ng Ama forever doon sa langit. Kapiling ni Jesus doon sa langit. Sabi po rito, your eternal destiny is determined by how you respond to leadings from God. God, in the person of the Holy Spirit, draws and loves and tugs and urges and leads seekers to the cross. Ang Santong Espiritu po kasi, simula nung tinanggap mo siya sa puso mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, nandyan lang yan lagi sa tabi mo upang kalabitin ka. Anak, hindi tama yan. Anak, go. Anak, sige, ipagpatuloy mo. Anak, wag yan, magkakasala ka. Anak, hindi yan ang mabuti sa iyo. Kung hindi tayo interesado sa pagsunod sa leading ng Lord, ang eternal destiny natin na dapat ay patungo sa langit forever ay baka mawala. We have to be in tune every minute, every hour of our lives as Christians dahil nakasalalay dito ang ating eternal destiny. Tandaan po natin, ano po ba ang sabi sa Exodus 32:32? Sabi ni Moses na nagkasala ang mga tao Israelita dahil naggawa ng Diyos-Diyosan. Sabi niya, Lord, eto sabi po niya, "Yet now, if you will forgive their sin, but if not, I pray, blot me out of your book which you have written." Sabi niya, patawarin niyo po sila sa malaki nilang kasalanan, pero kung hindi niyo po sila patatawarin, burahin mo na rin po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Inulit po yan sa Revelations 3:5. Ano pang sabi ng Revelations 3:5? He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Ang sino man daw pong maging matagumpay sa lahat ng pagsubok sa buhay, ang lahat pong sa kanya'y nakapagtiis sa sumunod sa kanyang pinagagawa, hindi daw po mabubura ang pangalan sa aklat ng buhay. Sana po ito'y lagi pong nakaupit sa puso natin, sa isip natin. Hindi po totoo na once born again, always born again. Dahil kung totoo po yan, tumanggap naman ako noong 1970 kay Jesus, kahit ano na lang gusto kong buhay, basta tinanggap ko na siya, papunta na akong langit. Hindi na pala ako magtitino ng aking buhay. Gagawin ko na kahit karumal-dumal na kasalanan kasi ang sabi, born again na ako. Hindi po. Tinuturo ko ng Biblia na ba-black out, nabubura ang pangalan natin sa aklat ng buhay. So, our eternal destiny is determined by how
we respond to the leadings from God. Next po, number 2. Hallelujah. The Lord is here. Nararamdaman ko po. Kaya po sobrang tahimik na po kayo dyan. Meron na pong kinakausap po talaga ang Lord. Nararamdaman ko po. Thank you, Holy Spirit. Sabi po, leadings from the Holy Spirit are important because your assurance as a Christian depends in part on how you receive and respond to them. There is always a confident factor. Sabi po ng Romans 8:16. Basahin po natin Romans 8:16. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Okay? Sa leading po ng Holy Spirit, sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Santong Espiritu, tayo po'y may assurance na tayo po'y anak na ng Diyos. Sino po, nag-aalala niyo po ba nung tinanggap niyo si Jesus sa puso niyo bilang Panginoon sariling tagapagligtas, nang sinabi lang sa inyo, pag-umpisal kayo ng inyong kasalanan, tanggapin niyo lamang si Jesus sa puso niyo bilang Panginoon sariling tagapagligtas, maniwala kayo, manampalataya kayo na si Jesus ay Diyos, ikumpisal niyo lamang na si Jesus ay Diyos, ikumpasal niyo lamang inyong kasalanan. Sabi ng ibang wala pang Santong Espiritu, maniwala ka naman dyan, ganun lang, papunta ka na ng langit. Pero tayo po, alalahanin niyo yung araw na yun na tinanggap niyo si Jesus sa puso niyo bilang sariling tagapagligtas. Hindi po ba, hindi na kayo nagduda? Amen. Parang walang conviction ang amen nyo. Tama po ba? Hindi na tayo nagduda? Alam agad natin na tinanggap tayo sa kaharian ng Diyos. Sino po ang may gawa nun? Ang Santo Espiritu. Amen? Sabi ng iba, yung iba, dahil walang Santong Espiritu, walang Kristo sa puso, anong ginagawa? Kung saan ang church nagpupunta. Naliligaw tuloy lalo. Ano pa? Nagpapapako pa sa krus. Ano pa? Lumalakad ng paluhod mula doon sa pintuan ng simbahan hanggang sa altar. Meron pa naglalakad ng nakatapak kapag may mga prosesyon. Kasi ang akala nila mahirap ang tanggapin ng ating Panginoon. Meron lamang kung itinuturo sa akin ang ABC of salvation, and that is enough. At nung tinanggap natin si Jesus, nagbasa tayo ng Biblia, narinig natin ang salita ng Diyos, meron ka na agad assurance. Kahit gaano pa naging kasalanan mo, kahit gaano ka pa naging kasama, sapagkat ang sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Do you have that assurance? Do you have that assurance? Amen. Praise the Lord. Number 3. Your growth as a Christian depends on receiving and responding to leadings. Napakahalaga din po ng leadings ng Santong Espiritu pag-respond natin. Interesado tayo sa leading ng Santong Espiritu sapagkat dito po nakasalalay ang ating Christian growth. Yung una po, ano yung number 1? Yan po ay nagsasabing Holy Spirit and eternal destiny. Next, Holy Spirit and your assurance. Next, Holy Spirit and your growth, your Christian growth. If you remain sensitive to the Holy Spirit's leadings and cooperate with them as you receive them, you can trust Him to guide you into truth and help you grow up as a Christian. Kasi lahat naman ng bagay kayang ipaintindi sa iyo ng Lord. Lalo na ang Kanyang salita. Kaya nga po tayo, pag nagko-quiet time, magbabasa kayo ng Bible. Never open the Bible without praying. You ask the power of the Holy Spirit. You ask the presence of the Holy Spirit. Ask nyo ang pagpapaliwanag sa inyo ng Santong Espiritu sapagkat kung wala siya, hindi natin kayang unawain ang mga deep things, ang mga mystery na narito sa nalaman ng Biblia. Kaya nga po, dapat
basa ng basa, aral ng aral, hingi ng katalinuhan sa Diyos, sa Santong Espiritu, para manuwaan natin ito, sapagkat ang ating spiritual growth, ang ating Christian growth, ay nakasalalay sa leading ng Santong Espiritu. At number 4, sabi po dito, the fourth reason you need to be attuned to the leadings of the Holy Spirit is that your life is greatly affected by how you receive and respond to God's leadings. He wants to guide your path. Naalala ko po, ako 13 years na nagturo ng third year high school doon po sa isang public school sa Maynila. Pero nung 90, 91, 92, mga early, nasa JIL na po ako, mga early 90s, alam niyo po, ang mga pinupuntahan namin mga seminar ng mga prophetic conferences. At sa isang prophetic conference, pina-actualize sa amin, tinuruan kami kung paano mag-prophesy. At yung katabi ko, ang sabi niya sa akin, ang vision ko sa iyo ay ito, nakikita kita na nakaupo sa ilalim ng mayabong malaking puno, may hawak kang malaking libro, at ikay natuturo ng maliliit 3 to 5 years old na bata. Sabi ng isip ko, ano ba yan? Kaya nga ako nag-high school teacher, kasi ayaw ko nang magturo ng maliliit na bata. Naalala ko lang yon, hindi ko siya masyadong pinansin. Hindi pa ako ganun kaseryoso sa pagtawag sa akin ng Panginoon. Hindi ko yun po pinansin. Hanggang po sa magbukas 1994 ang JIL Christian School Malate. Meron po tayong JIL Christian School Malate, mga mami. Commercial na po. Nursery up to grade 10. Dalhin niyo po ang inyong mga anak nang sila po'y lumaki na may takot po sa Diyos. Commercial. Praise the Lord. 1994, inibitahan kami ni Ma'am Beth, andyan pa si Ma'am Beth kasama ko, kami po'y ilugatan na doon. Inibitahan kami ni Pastor Amor na magturo doon. Tsaka ko naalala yung prophecy sa akin na magtuturo nga ako ng maliliit na bata. Inaalala ko po, ni magturo ay ayaw ko. Ayaw ko pong mag-teacher. Wala lang po ang nanay ko at tatay ko na pang matrikula sa gusto kong kurso. Sinama ako sa government school. Sabi ko, pwede na po akong mag-college. Pwede na ako mag-college kasi ito lang ang tuition. Kasi sabi, patapusin daw muna ang ate ko. Wala naman ang ate ko. Paano kung makakatapos na kontrera ng ate ko? Hindi na po ako makakapag-aral. So, sumama ako. Nandun ako sa Philippine Norman College pa dati. Hindi po ako talaga nag-aaral dahil nagmamaktol ako. Ayaw ko lang tumigil. Ayaw ko lang hindi graduate. Alam niyo po, noon ko lang na-realize pagdating ko po sa JIL. Talaga pala akong tinawag mag-teacher. Doon ko lang na-realize na ang calling ko ay sa pagtuturo. Kaya nga, ito po ay leading ng Holy Spirit sa akin na hindi ko po pinansin. Buti na lamang ang Diyos. Irrevocable kasi po ang pagkakatawag niya sa atin. Tumakas ka man ng tumakas. Kasi ang plano niya ay ito para sa iyo. Doon ka rin mapupunta. He knows the path that will glorify Him and be productive for you, and so He'll put you on it. Alam na alam ng Diyos na doon ako nararapat dahil ang gusto niya, laging mag-glorify ang Diyos at ang mga batay lumaking may alam sa Diyos at may takot sa Diyos. At ang pinakamaganda, may mga pamilya na dating hindi Kristiyano, dahil sa mga batang ito, sila po ay Christians po ngayon. Praise the Lord! Masaya po ba yun? Hindi po malungkot na sumunod sa leading ng Lord. Praise the Lord! What we need to be able to hear God. Ano bang kailangan natin gawin? Dalawa lamang po, pakipakita ang buong slide. Dalawa lamang po. Ang una po, the discipline of stillness. Ang number 2 po ay strength from solitude. Sabi po ng Psalm 46:10, be still and know that I am God. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth.
be still. Minsan po kasi sa pananalangin natin, ang ating pong prayer ay communication with the Lord. Pag sinabi pong communication, dapat po pareho kayo nagsasalita. Hindi yung puro ikaw ang nagsasalita. Ang Diyos lang ang nakikinig. Bigyan po natin ng pagkakataon ang Diyos na sumagot sa atin. Bigyan po natin ng Panginoon, ang Santong Espiritu, na pagkakataon para siya naman ang marinig mo. Ang dami-dami natin sinasabi minsan sa Panginoon. Minsan sasabihin mo pa, Lord, nakikinig ka ba? Bakit hindi ko naririnig ang sagot mo sa akin? Paano ayaw mong makinig? Paano ayaw mo minsan tumahimik? Kailangan ang communication ay two-way. Ngayon po ba? Katulad po ng Panginoong Jesus, nung siya nagmi-ministry, napaka-imposible po ng Panginoong Jesus ay magkaroon pa ng time talking to His Father, God the Father. Bakit? Bawat lakaran niya, ang daming haharang sa Kanya, nagpapagabot sa Kanya, nagtuturo siya, ang daming taong pumupunta sa Kanya, kailangan gumawa siya ng maraming himala. Ano ang time niya? Ang ginagawa niya, gumigising siya early enough before dawn para makipag-usap siya sa ating Panginoon, sa Diyos Ama. Sabi po ng number 2, strength from solitude. God's power is available to us when we come to Him in solitude. When we learn how to focus and center our hearts and be quiet before Him. Solitude. Dapat may oras po tayo na parang tayong dalawa lang ng Diyos. Kayong dalawa lang ng Diyos ang magkaharap. Kasi, dapat meron kayong, laging tinuturo sa atin ni Pastor Joey, have time with God, kayong dalawa lang ang magkaharap. Yung hindi ka naiistorbo ng ingay, hindi ka maistorbo ng trabaho, hindi ka maistorbo ng kahit anong bagay. Kailangan lagi mong kaharap ang ating Panginoon. Discipline of stillness and strength from solitude. Dito po tayo nagkakaroon ng lakas. Dahil dito natin naririnig ang boses ng Diyos. Dito nilalagay ng Lord sa puso natin ang nais niyang mangyari o mga katugunan niya sa ating mga katanungan. Kaya po, wala pong iba tayong dapat gawin kung hindi always have your daily date with God. Have your daily date with God. Kung paanong importanteng dinidate ng inyong asawa, ang inyong mga girlfriend o boyfriend, higit na lalong kailangan nyo ang daily date with the Lord because this is our strength. Sapagkat dito natin natututunan paano marinig ang boses ng Diyos, paano malaman ang purpose niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Next po, what are the criteria? Criteria by which to test leadings you receive. Napakahirap din po kasi kaya yung iba litong-lito, pag nakikipag-usap, may makikipag-usap sa akin, Teacher G, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi hindi ko alam kung itong pumapasok sa puso ko, pumapasok sa isip ko, dikta ng sarili ko, dikta ng kaaway, o dikta ng Santong Espiritu. So, kailangan alamin po natin. These are the criteria by which to test leadings you receive. Dapat alam nyo kung kanino galing yan. Number 1, all leadings that come from God are consistent with His Word, the Bible. Pag bawal sa Bible, hindi galing sa Panginoon. Pag hindi galing sa salita ng Diyos, hindi umaakma sa salita ng Diyos, hindi ito galing sa salita, hindi ito galing sa Diyos. Minsan kasi pinipilit natin. Sabi na nga ng Bible, hindi. Tandaan po natin na hindi nagbabago ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ibig sabihin, hindi nagbabago ang standard ng Lord. Kasi, na ngayon modern times na ngayon, hindi naman yung kagaya ng panahon ng Old Testament. Modern na tayo. Millennials nga Hindi po. Kung sinabi niyang no nung una, no pa rin yan ngayon. Hindi magpapalit ang salita ng Diyos.
Hindi magpapalit ng standard ang Lord. Hindi bababa ang Lord sa standard ng tao. Tandaan po natin yan. Tinawag pa natin siyang Diyos. Ikaw na lang ang maging Diyos. Next, God's leading are usually consistent with the person He made you to be. Our God is purposeful. He is the master orchestrator of the universe so that His leadings would not contradict with who He made you to be. Naalala ko po, wala pa po ako sa JRL, siyempre po nun. Nasa public school po ako. Unang-una, tsaka ko palang nadidiscover na talagang pagtuturo ang aking kalalagyan sa mundong ito. Kasi nung nag-aaral ako, ayoko. Pero parang nagsasawa ako kasi hindi pa tama ang pakikinig ko sa salita ng Diyos. May kaibigan akong nagyaya sa akin, bakasyon naman, itry mo lang. Mag-office ka. Nag-office clerk ako, isipin niyo po yun. 4 na taong ginugol ko doon sa normal. Nag-office clerk ako. Pero nagsabi na hindi pa po nagpapasa sa principal namin sa public school ng resignation letter. Nagsabi pa lang ako, ma'am, baka po mag-resign po ako kung okay po yung mapapasukan ko po. Sabi ko gano'n. Sabi niya, gano'n? Isa ka pa naman sa matinong teacher for the glory of God. Siyempre, Kristiyano po tayo. At saka naging ugali ko na, kahit ayaw ko ito, nandito na ako, magiging sikat pa ako bilang hindi mahusay. Ganun lang po ako kayabang dati. Andito na ako, ba gagawin ko? Alangan man sumikat ako na hindi ako magaling na teacher. Inayos ko naman din. Ayaw niya. Sabi niya, sige, tingnan mo lamang. Pero alam niyo po, nung matatapos na po yung summer, muna parang ini-enjoy ko. Malapit nang mag-summer, tinitignan ko yung calendar. Next week pala, pasok ka na sa public school. Sabi ko, ayos na ba talaga? Hindi na ako ma'am, hindi na ako teacher. Alam niyo po, sabi ng Panginoon sa akin, bakit? Talaga bang yan ang gusto mo na? Bakit anak? Diyan ba kita inilagay? Hindi kita diyan inilagay sapagkat may paglalagyan pa ako. Manlinaw na malinaw sa puso ko yun kasi umaga yung nagbabasa ako ng Bible, wala pa yung dalawa kong kasama sa office. Biglang tumutulo ang luha ko. Tsaka ako na-realize, bakit nga ba mapilit ako dito ako sa pagtuturo inilalagay ng Lord? Bumalik ako susunod na linggo, naiyak-iyak ang principal, tuwang-tuwa siya. Nung nag-desisyon ako, sinabi ko, hindi na po ako mag-resign. Kasi po, hindi po i-contradict ng Lord ang kanyang purpose sa buhay mo, sa kagustuhan mo. Ganito kanya hinuhubog. Sa palagay mo ba, hinuhubog kang maging singer? Papayagan kanyang magsasayaw, hindi yun ang inaglagyan sa'yo ng Lord. Hinuhubog ka bilang isang teacher. Sa palagay mo ba, papayag siya na doon ka na lamang sa opisina, hindi ka doon hinubog. Until ilang mga taon, tsaka ko na-realize, hindi ko pa nga pinansin yung pagkakatawag sa akin ng Panginoong vision sa akin. So, iyak ako ng iyak, na-realize ko, hindi pwedeng takbuhan kung ano ang gusto ng Lord sa buhay natin. Kailangan mo lamang makinig. Kailangan mo lamang maramdaman sa puso mo ang kanyang sinasabi. Next, God's leading usually involves servanthood. You can sense that the leading is from the Holy Spirit when it calls you to humble yourself, serve somebody, encourage somebody, or give something away. Ang plano ng Lord sa'yo, ang leading sa'yo ng Lord ay ang servanthood, maging lingkod kanya. Many of God's leadings will require you to choose between being comfortable and being a godly character. Between amassing money and seeking first God's kingdom. Being a winner in the world's eyes and being a winner in God's eyes. Ayan po. Naalala ko rin po yan. Nung naibigan ko 1994 from 13 years na nagtuturo ako ng high school, 3rd year high school. Nilagay ako sa JIL, unang teacher ng nursery, kinder prep. Ang laki ng adjustment. Pero bakit na-enjoy ko? Hindi ako halos nag-adjust. Na-enjoy ko, 1994 ako lamang po ay part-time.
1995, sabi ko, dediretso na ako, Lord, susunod na ako sa'yo. Ay, yung time pa naman pong yung bagong bypass, quadruple bypass ang tatay ko sa Philippine Heart Center. At ang kapatid kong bumubuhay po sa amin ay binenta ang kanyang second hand na kotse dahil kailangan niyang magbayad sa bangko for 2 years ng utang dahil sa pagpapa-opera. Sabi pa man din niya, ikaw na magbabayad na nasa Makati ka na magbabayad ng apartment. Paano ako magre-resign? Ang sweldo ko doon ay 1/3 lamang. Kasi missionary teacher, ilan ang estudyante. Pero napakabuti ng Diyos dahil napagplano ka niya. Biglang sabi ng kapatid ko, sige na, balik na lang tayo doon sa Angono. Ako na ulit ang magbabayad ng bahay. Napakabuti ng Diyos sapagkat gusto niyang tuparin ko kung ano ang gusto niya. Napakahina naman ang palakpak kung para sa Diyos yan. Hallelujah! Kaya po hanggang ngayon, nasa JIL Christian School po ako. What are the precautions to exercise in discerning God's promptness? Ano po ang dapat tandaan? If a leading requires you to a major life-changing decision in a very short period of time, question if magdi-decide ka na lifelong ito, life-changing decision ang gagawin mo, pero nag-decide ka sa napakaikling panahon. Questionin mo yun. Hindi galing sa Diyos yung decision mong yun. Anong halimbawa diyang madalas na halimbawa? Bato-bato sa langit, ang tamaan, buti nga. Kakakilala lang ng 3 buwan, nagligawan ng 1 buwan, first monthsary pa lamang gusto nang magpakasal. Ano kayo si Fountain? Alam niyo yun. Banda rito nakarelate. Pari sana ko si Anton Nobla. Si ano po yun? Sino artista yun? Dahil gwapo. Si Ian Veneracion, sige na, 1 monthsary pa lang. Hindi po yung kalooban ng Diyos. Questionin mo ang desisyon na yan. Hindi po yan galing sa Panginoon. Number 2, bibilisan ko na po dahil magsa-celebrate pa tayo ng Mother's Day. If a leading requires you to go deeply in debt or place someone else in a position of awkwardness, compromise or danger, question it. Kung ikaw alam mong malulubog ka sa pagkakautang sa pera, o hindi man pagkakautang sa pera, pagkakautang sa kabutihan ng kapwa mo utang na loob, hindi ka na patuloy nakaalis doon sa kanya. Hindi ka na makabago tuloy ng buhay mo. Question mo yun. Mag-desisyon ka ng maayos. Ito pa, if you place someone else in a position of awkwardness, question nyo naman yan. Naalala ko, nalulungkot po ako talaga, halimbawa, tayo po talaga, katina nga, pinaalala ni Pastor Joey yan eh. Yung FB, pag nag-shout ka dyan, pinasa yan ng buong daigdig kasi FB yan. Meron kang question, meron kang galit, meron kang kinaiinis sa isang tao, magpapalit ka ng pangalan mo, papalit ka ng account para hindi ka makilala, tapos maglalagay ka doon ang kasiraan ng tao. Inilalagay mo yung tao, sinashout mo sa buong mundo na itong tao to hindi mabuti, hindi siya ayos. Ano po bang tinuturo ng Bible sa atin? Ang tinuro ng Bible ay ano? Kung meron kang nakakagalit o meron kang gustong ayusin ang buhay, gumagawa ng mali, di ba ang turo sa atin? Kausapin mo siya ng sarili na magsara ka ng pintuan. Pag hindi siya nabago, hindi sumunod sa iyo, magdala ka pa ng isang witness na usapin mo ulit. Hindi mo i-broadcast. Di po ba? Palagay nyo, leading ng Santong Espiritu yan. Kristiyano ka. Eh kanina nga ang turo ni Pastora Cheryl, if you hate your brother, you live in darkness. Diba ang turo sa atin ng Biblia, kapag ikay nagagaling, if you hate your brother, you are a murderer. It's not from God. It's not from the Holy Spirit. At hindi dapat ginagawa ng Kristiyano. Ingat-ingat po sa paggamit ng social media. Next po, number 3, if a leading requires you to shatter family relationships or important friendships, question it.
Kung alam mo na masisira ang buong pamilya, pagtitiwala sa'yo, maging ng kaibigan mo. Stop. Mag-isip ka muna. You pray, you talk to your God. If a living creates unrest in the spirit of mature Christian friends or counselors as you share it with them, question it. Minsan, magpapakounsel ka. Sinasabi na nga, ay, hindi anak, hindi ganyan talaga, hindi talaga pwedeng ganyan. Eh, kasi po, kakaka ko, ganito, ganyan. Pinipilit mo ang sarili mo. Questioning mo, kapag nakita mo, ang mga Christian leaders mo, ang mga pinihingan mo ng payo, ang ating mga elders, ang ating mga pastor, eh, hindi conforme dyan. Tama na. Makinig ka sapagkat ang Holy Spirit speaks through people. Want to know if you are aware of God's presence. Ito na po. Ito po yung maganda. Kailan natin nalalaman na ikaw ay aware na nandyan ang Santong Espiritu. Number 1, when you pick up His signals all through the day. Pag ang buong araw ninyo, kinakausap niyo siya, natanggap niyo yung signal niya, ang gusto niya, nasasalo ng puso niyo. Ibig sabihin, aware ka na, sanay ka na nandyan ang Holy Spirit. When you begin to dialogue with the Lord at work, at home, in your car, or wherever you are, ibig sabihin, sanay ka na alam mo na ang Santong Espiritu ay kasama mo. Kaya nga, di ba si Pastora Sheryl, kasi kausap ang nakasakay sa jeep. Lord, bayad. Eh, kasi kausap niya sa Holy Spirit, kausap niya ang Diyos, nagbayad. Eh, Lord, ang nasabi niya. Di po ba? You begin to dialogue with the Lord. Kahit anong ginagawa niyo, nasa opisina, nasa kotse, naglilinis, nasan man po kayo. You know you are aware of God's presence when you share your heart with Him and you know He's listening. Lahat ng ginagawa mo, kahit sa trabaho siyang kausap mo, alam mo na nakikinig siya. Now, what are the benefits? Benefits of practicing the presence of God. Number 1, when you increase your awareness of God's presence, you gain companionship, divine companionship. Diba? Kanina sabi natin, this is supernatural. Para mo marinig ang Diyos, para mo malaman ang gusto ng Diyos, that is supernatural. Kasi mortal being ka, immortal being ang kausap mo. Meron ka na di-develop ngayon ng divine companionship. Sabi ng Proverbs 18:24, there is a friend who sticks closer than a brother. Ang sabi po ng Psalm 121:3, he who watches over you will not slumber. Ang benefit po natin, we have divine companionship because we have a divine friend. A second benefit that comes from cultivating a relationship with Christ and living in His presence is supernatural confidence. Supernatural confidence. As you enjoy the presence of God in your life, you become increasingly aware of your companion's identity and power and character. Sigurado ka ang Diyos ang kasama mo. Sigurado ka dahil sigurado ka ang Holy Spirit, ang tinig niya, ang naririnig mo. Alam na alam mo, dahil sigurado kang ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan, siya ay puno ng katapatan, siya ay mahabagin, siya ay marunong magpatawad, siya ay willing. Hindi lamang siya able, hindi lamang siya makapangyarihan, at hindi lamang mo alam na walang imposible sa Kanya, kundi willing siya, for nothing is impossible with God. Naalala ko po, nung ako po in-operahan 2015 April, dinala ako doon sa labas muna para maghintay sa final operating room. Ako lang mag-isa, puro kurtina. Sabi ko, Lord, Ikaw pong bahala sa akin. Inalaw mo po ito sa buhay ko. Wala po akong ibang hihilingin. Ilalaga ko lang ang aking buong katawan, ang buong buhay, ang buong kaluluwa sa iyong mga kamay. But remember me, Lord, I am your faithful tither. Alam niyo po malinaw na sagot ng Lord sa akin? Mangyayari ito ngayon sa ating anak, sapagkat gusto kong tanggalin ang bulok mong kidney dahil gusto kong pahabain pa ang iyong buhay upang patuloy na maglingkod sa akin. That is a supernatural confidence.
pinalipat ako doon sa operating room. Ma'am, pwede ka bang lumipat? Kaya mong lumipat? Opo. At natatandaan ko itsura ng mukha ko, nakangiti lang po ako, paglapat ng likod ko, tulog na ako, pagising ko, tapos na po ang lahat. Walang kaba, sapagkat naniniwala akong makapangyarihan ang aking Diyos. What is God's will? It is God's will that we believe in His love and power. It is God's will that we come to Him in sincerity and trust. It is God's will that we clean away barriers between us, including preoccupational and excessive busyness. Sabi ng mga nanay at tatay na sobrang sipag, ginagawa kong araw ang gabi upang kumita ng pera upang ang aking mga anak, ang aking pamilya ay maitaguyod ko. Hindi naman po masyadong gusto ng Lord dyan. Gusto ng Lord maging masipag ka dahil Christian ka. Pero para gawin mong araw ang gabi when you're supposed to have your time with God, magkaroon ka ng place of solitude para magkaroon kayo ng date ng Lord, nawawala. Hindi po kalooban ng Diyos yan. It is God's will that we listen to His still small voice and obey it when we hear it. Tandaan po ninyo, gusto ng Diyos naririnig natin ang boses niya. Kaya kung sino pa po dito, bagong Kristiyano o kahit matagal ng Kristiyano, at hindi nyo pa naririnig ang boses ng Diyos, hindi man yung audible voice, pero hindi nyo man lang naririnig sa puso nyo ang sinasabi ng Lord, please request God na marinig nyo na this time ang kanyang tinig sa puso nyo, sa isip nyo, sa buo nyong pagkatao, sapagkat ang gusto niya'y naririnig natin siya, sapagkat ang gusto niya'y kapag narinig natin siya, ay masunod po natin siya. God's will is that we live in His presence and enjoy Him forever. Bakit po? Bakit po? Kasi po, kapag lagi po tayong nasa presence ng Lord, dahil po katulad ng pinag-usapan natin kanina, the Holy Spirit keeps on tagging us, nagpapaalala, nagkakalapit sa atin, pinipigil tayo, nagbibigay ng guidance sa atin. Saan ang ating punta? Ang eternal destiny po natin ay papuntang langit. Kaya ito po ang magiging dahilan upang nabubuhay tayo hindi sa kasalanan. We now go to our conclusion. Happy Mother's Day. Ang ibig lamang po iparating sa atin ng ating Panginoon, maging authentic Christian lamang po sana tayo. Tanungin natin ang ating katabi, authentic Christian ka ba? Sa kabila, authentic Christian ka na ba? Tingnan natin. An authentic Christian walks with God, the Holy Spirit. It is a supernatural walk with a living, dynamic, communicating God. So kung hindi pala natin kasama, hindi natin nakakausap, wala tayong panahon sa Panginoon, hindi pa tayo authentic. The heart and soul of the Christian life is learning to hear God's voice and developing the courage to do what He tells us to do. Gusto niyang marinig natin siya dahil gusto niyang sundin natin siya. An authentic Christian is a person who stands apart from others, even other Christians, as though listening to a different drummer. Kanina nagtatanong ako, anong bang tawag doon sa race ng mga boat na may nagdadrum na habang nagbibit sa beating ng drum doon sumusunod yung mga nagsasagwan para sila yung mauna? Dragon, ewan, hindi ko po na maalala ang tawag sa kanya. Basta race ng boat. Dragon? Dragon boat? Basta yun na po. Di po ba? Sana daw po'y katulad tayo nun. Ang mga player po nun, ang mga atleta pong sakay ng boat, kahit maraming naririnig na drums, naririnig nila lahat yun kasi galing sa isang lugar at isa ang pupuntahan nila, kahit maraming beating ng drums ang naririnig, yung beating lamang ng lead ng drums na ginagawa ng kanilang leader, yun lamang, doon lamang sila nakapokus, yun lamang ang kanilang pinakikinggan. Kaya po ba ninyong maging ganon? Boses lang ng Diyos ang pinapakinggan. Their characters seem deeper. Their ideas fresher.
their spirit softer, their courage greater, their leadership stronger. Ang leader ay ginagaya, ang leader ay sinusunod. Pag ikaw pa rin ang natatangay sa ibang tao, ikaw pa rin ang natatangay, may iba ka pang leader at hindi ang Diyos, ay hindi sila nakakagaya sa kayo, kundi ikaw ang nahahawa. Hindi ikaw ang nakakahawa, kundi ikaw ang nahahawa sa pangit. Hindi ka pa nun authentic Christian. Their convictions more concrete. They are joyful in spite of difficult circumstances and show wisdom beyond their years. Authentic Christians have strong relationship with the Lord, relationships that are renewed every day. Relationships that are renewed every day. Ang pakikipagrelasyon po natin ay hindi nakapusok ko naman siya ngayon bukas sa isang linggo naman uli. Subukan niyo po yan sa pakipagrelasyon niyo sa asawa niyo. Nag-usap naman kami ng asawa ko kahapon Sa isang buwan ko na siya ulit kakausapin. Kung sabihin ng mister niyo, o sige, sa isang buwan din kita bibigyan ng sweldo ko. Di ba? It should be renewed daily. Renewed daily. Tandaan po natin, God, the Holy Spirit, is a very gentle God. He is a perfect gentleman. Kapag hindi mo siya inimbita sa buhay mo ngayon, mamaya, bukas, hindi siya makikialam sa buhay mo. Gusto niya, lagi mo siyang iniimbita. Lagi mo siyang ina-acknowledge. Sapagkat apart from Him, we can do nothing. Apart from God, we are nothing. Last, the key ingredient in authentic Christianity is time. Not leftover time, but quality time. Time for contemplation, meditation, and reflection, unhurried, uninterrupted. It is always the desire of God that we be aware of His leadings. Listen to His voice. He is calling you. Balikan natin si Propetang Samuel. Kaya siya balik ng balik, hindi niya pa kasi kilala ang Diyos. Kaya sa balik ng balik kay Eli kasi hindi niya pa kilala ang tinig ng Diyos. Ikaw ngayon, hilingin mo na makilala mo ang tinig ng Diyos para hindi ka naliligaw ng desisyon mo. Kapag sinabi niyang go, huwag kang umatras. Pag sinabi niyang atras, huwag kang umabante. Pag sinabi niyang stop anak, stop anak. Pag sinabi niyang ito ang nararapat sa'yo, ito ang nararapat sa'yo. Ang ultimate goal po ng bawat isang Kristiyano ay laging makapaglingkod sa Kanya. Amen po ba? Sana po ay huwag tayong maging batang propetang Samuel, kundi maging si Propeta Samuel na walang pinalagpas ang Diyos na hindi niya sinabi sa Israel kung kaya't ang Israel ay nag-govern ng maayos dahil sa kanyang siyang ginamit ng Lord para kausapin sila. Praise the Lord, tumayo po tayong lahat. Tumayo po tayong lahat. Gusto po ng Lord this time, yung mga laging hindi pa seryoso sa pagdedesisyon sa buhay, namamali pa ng mga desisyon sa buhay dahil hindi pa kilala ang boses ng Diyos. Panalangin natin ngayon. Pag-pray natin ngayon. This is the time to talk to God. Kailangan natin ang Diyos. Awitin po natin muna yung awit natin kanina. Ginagalang kita, Santo Espiritu. Minamahal kita. Let us be in the presence of God. Pwede bang itas natin ang ating mga kamay, tandaan ng pagsuko. Gawin natin lahat na panalangin ito sa ating Diyos. Galing sa ating mga puso. Ginagalang kita, banal na Espiritu. Banal na Espiritu, gawin ang nais mo sa buhay ko.
buhay ko, gawin ang nais mo, Banal na Espiritu. Minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at Kailangan kita, Banal na Espiritu. Banal na Espiritu, kailangan kita, manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo, Banal na Espiritu, minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Talk to your God right now. Kausapin niyo po ang Santong Espiritu. Dahil lamang siya sa tabi niyo. Kakausapin niya po kayo na parang ikaw lang ang tao sa lugar na ito. Let us be in complete silence. Talk to your God. Talk to your God. Marami kang gustong sabihin. Let us be in complete silence. Be in complete silence, please, that you may be able to listen to the voice of God. Marami kang gustong itanong. Marami kang gustong sabihin. Sabihin mo gusto mong marinig ang boses niya. Sabihin mo gusto mong malaman ang tugon niya sa puso mo, sa isip mo. Listen to the voice of God. Hallelujah. 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 Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit. Panginoon, Diyos Amang kami na pang nakatunghay sa lugar na ito. Sa pangalan ni Jesus, inihiling po ng bawat isa sa amin, Panginoon, na lagi kang magpakilala sa kanila, na lagi nilang marinig ang iyong tinig, na lagi nilang marinig sa puso nila ang nais mo para sa kanila. Lord, ang purpose mo sa buhay nila, ang siyang Panginoong mangyari sa buhay nila. This time, Lord, pakinggan mo ang pusong nangangako na ngayon wala na siyang pakikinggan kung di ikaw lamang. Hindi na siya, Lord, mamimili ng iba kung di ikaw ang pipiliin niya. Simula mo ngayon, may pusong nagsasabi sa iyo, Panginoon, make me your servant. Speak, Lord, for I am listening. Sabi ng ilan, speak, Lord, for I am listening. I am ready now, Lord. I am ready to be your servant.
Hindi na ako liliko kung gusto mong dumiretso ako. Ikaw na lamang ang aking papakinggan. Thank you. And I pray sa araw-araw ng buhay ng mga anak mo ito, ina-acknowledge ka nila. Inaalalang ikaw ay nariyan. Holy Spirit, our best friend, we want to become your divine friend. You are our friend, divine friend. Ikaw na lamang ang aming papakinggan. Pinipili ka namin maging best friend, Holy Spirit. Umaga pa lamang sa pag-gising, ikaw na ang aming tatawagin. Itatangal namin si Jesus sa aming buhay araw-araw upang lagi mo kaming samahan. Itatangal namin si Jesus sa aming buhay upang hindi mo kami iwanan, Santong Espiritu. Thank you, Lord. Thank you, Father, for loving us. Thank you, Jesus, for your grace. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, our Lord and our Savior. Thank you, Holy Spirit, our best friend, our teacher. Thank you so much. Pagpalain mo mga anak mo ito, dakilang Diyos. Mabuhay kami na may katapatan sa iyo. Wala ni isa man simula ko'y mabubuhay sa kasalanan. Ang lahat ay mabubuhay ayon sa kung paano mo kami tinawag. Mabubuhay ang bawat isa sa amin simula ngayon, Panginoon. Ayon, Panginoon, sa bulong ng puso mo sa amin araw-araw ng buhay namin. Salamat po, Ama. Salamat, Panginoong Jesus. Thank you, dear Holy Spirit. Thank you, our teacher. We give you back all the praise, the glory, and all the honor. In Jesus' mighty name, everybody agree and say, Amen and Amen. Yung palakpak po para sa Diyos na buhay. Hallelujah! Happy Mother's Day. Palakpakan mo lang mga Diyos. Kaya sa pamagitan ng banal na Espiritu tayo kanyang pinalaya. Amen po ba? Mari ko ba natin sigaw na Hallelujah! Lungkot na puso iyong pinawi. Di dapat sa'kin pinalitan mo na ang galakas saya at umawit. Puso ko'y nag-uumapaw at hindi mapipigil. Isa pa po para sa ating Diyos. Lungkot na puso iyong pinawi.